Si Emma ay ikinasal kay Robert dito sa Maynila. Matapos ang 10 taon ay naghiwalay sila ng kanyang asawa. Matapos nito ay pumunta na si Emma sa San Francisco at doon na tuluyan nagtrabaho at naging isang citizen. Noong 2010 ay nakapag-file na daw siya ng petition for divorce doon at nag-grant naman. Noon naman daw 1 taon ay nag-file daw si Robert ng petition for annulment of marriage sa kanilang lugar dito sa Maynila, subalit ito daw ay na-dismiss ng Regional Trial Court. Ang tanong ni Emma, may bisa pa raw ba ang kasal nila ni Robert? Emma, wala ng bisa ang kasal ninyo ni Robert kung ang susundin natin ay ang Article 26 ng Family Code na nagsasabing kapag ang kasal sa pagitan ng isang Pilipino at banyaga ay napawalang bisa dahil sa divorce na nakuha ng asawang banyaga at dahil dito ay maaari na itong makapangasawang muli, ang asawang Pilipino ay maaari ng makapag-asawa ring muli. Una na rito, nagpapalit ka na kasi ng citizenship at dahil dito, ikaw ay nakapag-file ng petition for divorce. At kinatigan naman ito ng Korte sa Amerika. Ngunit tandaan na hindi automatikong ituturing ng ating batas na walang bisa ng kasal mo kay Robert. Una na dito ang denial ng Korte ng petition for annulment of marriage na ayon sa iyo ay na-file ni Robert. Subalit ang remedy sa inyong sitwasyon ay kung ifa-file mo dito sa Pilipinas ang Petition for Recognition of Divorce Decree upang kilalanin ng Pilipinas ang pagpapawalang bisa sa kasal ninyo. Hindi kasi automatikong kinikilala ang divorce dito sa ating bansa kung kaya't mahalagang mapatunayan na ikaw bilang citizen ng Amerika ay tunay na kinatigan ng korte at ang divorce ay sadyang kinikilala sa bansa ng iyong nationality. Kapag napatunayan mo ito, maaari nang ituring na wala ng bisa ang kasal mo kay Robert. Tandaan na aming opinyon ay limitado lamang sa mga impormasyong inyong ibinigay sa amin at maaari itong mag-iba depende pa sa karagdagang detalye. Patuloy po kayong mag-email sa ptv4newscenter@gmail.com. Attorney JJ Jimeno Atienza, ang inyong bisig ng batas.